So ilang mga electrical na ito yung solar setup ko na pure off grid. So pure off grid ibig sabihin ay walang kuryente na kailangan sa galing sa distribution unit o sa Meralco man yan o anumang distribution ng electricity So ito yung mismong MPPT natin So separate yung MPPT niya sa inverter. So hindi katulad ng hybrid ay kasama ang inverter. So mas maganda sa akin, para sa akin mas maganda ang pure off grid o off grid at hindi hybrid dahil nga mas para sa akin masira man yung MPPT ko so MPPT lang ang papalitan ko. Then kung inverter naman ang masira sa akin, so inverter lang ang papalitan ko. Okay, compare sa hybrid, kapag nasira yung inverter ng hybrid mo, so automatic hindi mo na magagamit din yung MPPT nun. Yun ang pagkakaalam ko ron. Then kung masira man ang MPPT mo, so magpo-fault din yun, hindi mo rin magagamit yung inverter na nasa internal ni hybrid Hindi kagaya ng ganitong setup ay separate siya So kung masira man si inverter, so si inverter lang ang poproblemahin mo. Kung si MPPT lang ang poproblemahin. Okay. So yan ang ating off-grid solar setup. So meron itong monitoring mismong monitoring natin So multifunction monitor yan. Nandiyan yung voltage ng output ko, 27 volts AC Then meron din wattage output yung consumption niya ng load ko So 186 naglalaro to 184. Then ang ampere niya is yan, maabot na ng 0.1 1.06 ampere yung mismong load ko. Then so ito tagal ko nang nagagamit, so kaya 99 na yan Then ito na yung nasa-save kong kuryente, 182 kilowatts as of na nagagamit ko na nga siya. Then 56 o 59 watts then centigrade is temperature. Dito lang yan sa outlet. So siyempre merong battery breaker, AC breaker para dyan yan. Okay, so ang nakaload dito kaya ganun kataas yung output ng wattage ko So isang rep dyan sa likod. Then itong electric pump ko yan. Saan yun? Then maraming charger yan. So ito ano pa meron dito, ito yung breaker ko naman DC. And dito yung solar panel ko yan, isang 550 watts. So nag-harvest siya ng 241 watts dito sa MPPT natin. So ang MPPT ko is 60 ampere pa mister So ito lang yung pinaka MPPT na talagang hiyang na hiyang ako dito Then subok ko na. So matagal ko nang ginagamit yung MPPT na to So ang kagandahan dito, kung magkapera ka ay pwede kang mag 24, 36 volts, 48 volts. So sa ngayon naka 12 volts lang ako dahil low budget. Isang panel lang to. Then battery pwedeng isa. Then kung magkapera ka pwedeng dalawa, parallel connection. Huwag mong isi-series para hindi maging 24 volts dahil 12 volts lang tayo So ang battery ko is yan 13.3 ang reading niya while charging. Then yan habang may load din charging while using walang problema. Okay. So ano ba meron dito? So itong inverter ko is 3000 watts Pato. Itong 3000 watts na to ay surge lang Then ang continuous output niya is 1500 watts Ayan, pwede mong gamitin. So 50% lang ng 3000. Yung 3000 kasi kung sakaling surge may surge yung load mo, halimbawa power tools lampas ng 1.5, so kaya niya pang i-accommodate yun So ito yung inverter nga na pwede na sa power tools. So rice cooker walang problema then aircon 0.5 walang problema. Ang problema mo dyan is yung battery mo, kung kaya ba, kung mataas yung capacity ng battery mo Pero sa aircon kaya na to, walang problema yan. Mayroon nga mga vlog na ginagamit is isang battery lang, umaandar Pero hirap yung battery pag isa lang ginamit mo So pero sa aircon okay to. Si Pato walang problema, 0.5 horsepower
So although di ko pa na-testing, no, pero nakikita ko nga sa video. So pay to rin yun, yung kulay orange, no. Okay, yan. So siguraduhin nyo lang na kapag nag-aircon kayo, so kailangan mataas ang harvest nyo, kailangan umaabot at least ng 500. So kailangan malakas ang solar panel nyo, at least 700 watts, no. Kailangan kasi match yan, no. Kung hindi depende ka sa load lang, kaya sa inverter lang, hindi, kailangan isaalang-alang mo rin yung mismo solar panel, then yung solar charge controller, then yung battery capacity mo. Yan. Ito yung mismong outlet natin, no. So then LVD, switch to ng inverter natin, no. Then ang nagko-control ditong switch na to ay itong LVD natin, o yung low voltage disconnect. Pag bumaba to ng 11.5 ay mawawala yung load ng relay. So yan ang pure upgrade, no, mga ka-electrical. So salamat sa pagtitiwala. God bless.